Wala po. May entrance na po ba dito? Mayroon po, bawal po tayo dito. Bakit may bayad dun? Kakaiba naman tong area na to. Hey ma'am, pwede po magtanong, magkano po pumunta sa taas, tapos pumunta po dun sa tulay? Bali 150 nakapackage po. Dalawa na po yun. Hindi, isa. Yung Yes po. kayaking po magkano? Sa kaya po yung crystal clear po is 1,000 for 30 minutes. Ayan, ako. 150 na lang po instead of 230. Kasi 230 po yung usual pero naka-promo po kami. So may bayad pala doon. Doon pagpunta doon sa tulay at pagpunta doon sa mountain may bayad na naka-promo daw ngayon 150 pesos. Tapos kung magka-crystal kayak naman 1,000 for 30 minutes. Grabe yung mahal. 1,000 pesos for 30 minutes, wag na lang. Grabe ang mahal, mas mahal pa sa Boracay. Tinalo pa nila yung Boracay. Hindi nga maganda dito. Hi, welcome back to my channel. This is Angelo. It's another getaway experience this time. At kung napansin nyo, yung first clip ko, nawawala talaga yung ganda ng isang lugar because of ghost fee o yung mga negative fee below the belt. Yung hindi fair sa pagpresyo sa isang lugar. At talamak yan dito sa bansang Pinas. Bukod sa may environmental fee along the way na nga, meron na namang fee pag nandun ka na sa location mismo. Hindi na yan magbabago at wala naman ginagawa ang departamento para ayusin to. So let's change the topic at ipakita naman natin ano ang makikita sa lugar ng Anawangin, Capones Island at Camara Island. So without further ado, let's get started. Exactly 6 AM dumating kami sa Pandakit, Pampanga at nag-antay sa daungan para sa aming bangkang sasakyan sa Anawangin Island, the first island for this trip. Meron kaming tour guide para may mag-aasikaso ng lahat dahil first time namin pumunta dito. Sana po wala kayo naiwan sa van, ha? Kasi di na tayo babalik. Ha? Antayin na lang tayo sa bangka. Naiwan yung bag? Hindi na mabalikan? Sobrang low tide po kasi. Pagsakay namin sa bangka, medyo siksikan sa una. But this boat can maximize up to 30 persons with life jacket each, mapabata man o matanda. The arrival takes 45 minutes to the island, but along the way, your eyes will be full of mountain scenery that your eyes didn't expect to see. It's a gift of nature for us to enjoy and not to take advantage for ghost fee. So nandito na kami sa Anawangin. Grayish yung sand, pero malinaw yung tubig. Sobrang linaw ng tubig. Grabe ang ganda ng mga bundok doon, no? Dito nga pala kami sa Sirin camping site naka-assign. At sabi ni Kuyang Guide, mas mura dito compare sa iba. Sa island na to kami magtatagal at around 12 noon, the island hopping will start. May pasok kay Friday? Saan po tayo? Dito tayo. Actually sir, dito naman, mag-aabilan tayo ng 1,000 kahit saan naman kayo umupo dito. As long as walang rent. Okay. Ito lang yung paglalatabi ng Boodle Fight mamaya. Madaming nagka-camping area dito at mostly mas preferred nila ang nasa tent kaysa mag-avail ng room dito dahil ang pinakamababang presyo ng room dito ay 6K. Hindi ko na ipapakita dahil nakakadismaya lang ang pricing nila dito. Dinaig pa nila ang mga luxury hotel sa Pinas. So sa pagpunta dito may tour guide kaming kasama. Nag-joiner lang kami papunta dito. So yung first pinuntahan namin is yung Anawangin. Kaya sinusundan lang namin yung tour guide namin kasi siya yung may alam dito.
So marami palang ano dito resort. Ito yung pinuntahan namin. Ito naman Destinaire Beach Resort and Campsite. Pwede mag-camp dyan. Tignan mo, may mga nagte-tent. Ito namang isa, day tour din. 180 pesos ang entrance. Tapos itong isa, anong resort na tong isa? Actually, isa lang yan. Dalawa lang ng resort. Ayan at saka yun. Dalawa lang. Oo. Tama naman yung sun dito. Gray? Bakit gray? Parang yung Bakit gray yung sun dito? tawag dito. Ang hirap paglakad. Hindi siya white sand, it's gray sand. Yep. Ito, anong resort na to? Yung sinabi mo. Ayun yung campsite ko pa. Ito pala yung campsite. Ganyan pala itsura pag nag-campsite ka. Magkano mag-tent dyan? Andun kanina, balikan natin. Ang price. Ito banana boat, meron din sila. Pakita mo banana boat. Hasan? Ito yung mga Activities. activities area. Ay, may kayak Hazel, oh. Magkano kaya yan? Hindi ko rin alam. Pupunta dito. Oo nga, no. Crowded. Dito tayo, no? Malilim na dito. Wala po. May entrance na po ba dito? Mayroon po, bawal po tayo dito. Saan magbabayad? Dito na lang po tayo sa information. Okay. Bakit may bayad dun? Kakaiba naman tong area na to. Ay ma'am, pwede po magtanong, magkano po pumunta sa taas, tapos pumunta po dun sa tulay? Bali 150 nakapackage siya. Dalawa na po yun. Hindi, isa. Naka-promo kasi yan nila. Nakapakipsa sa bayan nila. Ma'am, magkano yung binigay niyo? Discounted na. 150 bawat. Pati po yung... Yes. Okay. Bali na trekking, and then yung sanctuary po, 150 per head. All in na po siya. Lahat na po yun. Yes, Yung kayaking po magkano? Sa kaya po, yung crystal clear po is 1,000 for 30 minutes. 1,000 per 30. Yes po. Thank you. So may bayad pala doon. Doon, pagpunta doon sa tulay at pagpunta doon sa mountain, may bayad na nakapromo daw ngayon, 150 pesos. Pwede ka na pumunta sa bay, sa view deck nila at saka sa saan yun? Sa tulay, doon sa may tulay na yun. Trekking pala. Tapos kung magka-crystal kayak naman, 1,000 1,000 for 30 minutes. for 30 minutes. Grabe yung mahal. 1,000 pesos for 30 minutes, wag na lang. Ganun talaga pag ano, mga sports. Ang mahal dito, sobra. Gusto ko pa naman sana umakyat dun sa bundok na yun, kaso wag na lang. 150 Sobra. pesos. Yung dun lang sa tulay. 150 din yun. Ikaw mo naman. Nasa kabila. Nasa kabila. So, malapit na kami sa bato. Yun yung bato, oh. So, papasok kami dito sa sanctuary. So, tara. Pasok tayo dito sa sanctuary na... Ayan. Diba? Bawal po ang umakyat sa mga bato para po maiwasan ang sakuna. Okay, let's go in. Bawal daw pumasok sa bato. Wow, grabe ang lakas ng hangin dito. Ang saya. Ang clear ng tubig, oh. Sel dito kasi. I'm fine. Mag-send na rin. Ang ganda. Grabe, ang clear ng tubig. Parang mas malinis dito kaysa dun sa kabila. Kasi ang daming bato-bato, oh. Talagang black yung ano nila. Oo. Wow. Wow, ang ganda. Ang ganda dito, oh. Mabato lang ano. No, mabato lang. Buti ginawa nila to ng tulay. Bato talaga eh. Tapos
Yun na po. Bato talaga yung babagsakan. Naging kahoy. Ay, ito naging kahoy na. Kahoy na dito. Ayan. Mukha namang safe. Wow, ang daming corals. Ganda ng ano dito, ng area. So malapit na kami sa finish line. Ang ganda. Grabe. Mas grabe din yung mga bato-bato. Ay, mag-iingat dito. Nakapatong lang yung mga kahoy dito. Tapos lumalaginit. Medyo hindi safe yung mga yun, ha. Oh, Santuario de Anawangin. So ito yung makikita sa dulo. Santuario de Anawangin. Ito yung kaniyang end. So ito yung end nung Anawangin. Yeah, so narating na Santuario de Anawangin. So ito yung makikita. Makikita sa loob may mga tent, kubo. May mga kubo. Ewan ko kung anong meron dun sa loob. Magkano kaya upa dito sa mga to? Tapos meron ding duyan. Oh, ang ganda. Tapos may kainan. Kainan ba yan? Hindi ko rin alam eh. Ito yung makikita niya dito. Pero parang walang tao. Oh, ito pala yung sikat na ano. Yan, oh. Nawangin. Yan yung makikita dito. Pero wala akong nakikitang tao. Parang ghost town. Sayang naman, oh. May mga cottages dito pero walang umuupa. Tapos may something dito, oh. May solar ako nakita. Oh, may solar. Oh, solar. Ano kaya to? Solar. Saan kumukuha to ng solar ba to? Parang solar. Ah, baka ilaw to sa gabi. Pero grabe, oh. Walang tao. Tapos puro tabi-tabi po. Tapos puro ano lang, tabi-tabi po. Bundok na bundok. Ah, gubat na gubat. So ito yung makikita dito sa Anawangin. Pero wala masyadong tao dito. Hindi ko alam bakit. Pero tahimik. Pero tingnan nyo naman yung view dito. Look. Grabe, ang ganda, oh. Wow. Kita nyo yung bundok? Ang ganda. So pabalik na kami. Dahil in 10:30 magbo-boodle fight naman kami. Kasama yun sa package namin. Nag-boodle fight na kami dito. Dito na rin kami nag-lunch sa Anawangin. Sa isang joiner. Nag-joiner kasi kami dito eh. So 13 people kami. Yung 30 na katao na yung kasama sa boodle fight. May tour guide nga pala kami dito. Siya yung nag-a-assist ng lahat. Nagpapaluto sa aming kakainin. At mas mabuti na rin na dito kayo kumain kasi less hassle. Hindi nyo naiisipin kung ano kakainin nyo. Tsaka medyo mahal dito, sobra. May mga nagtitinda pero mahal. Hindi ko rin ini-expect na ganun kamahal yung mga tinda dito. So pabalik na kami. Ganun pa din, grayish yung sand. At pero maputi yung tubig. At mababaw yung tubig din. Balik na kami dun. Wala lang, walang tao. Parang deserted island naman yung ano na yan. Wala masyadong tao doon, nakakatakot. So, ingat pala kayo dito dahil merong mga portion dito na walang support sa gitna, gaya nito.
Gaya nito. Yan. Baka pag mabigat kayo, hindi masupport yung weight nyo, malaglag, nakakalaglag. So, ingat. Ingat lang sa ano, dahil mayroon talagang hindi eksakto. Gaya nito. Yan, oh. At saka huwag kayong tumalon. Baka malaglag kayo. Meron pa ba dyan? Okay. So, yun lang. Ingat lang dito. Gutom na raw siya. Ang hina na raw yung tuhod niya. Ano ba yung noodle fight natin? Liempo. Maraming kakain din. Yun, yung 3.30 na yun. Kaya nga. Grabe, ang linaw ng tubig. Bumalik na pala kami sa site namin at nag-prepare sa boodle fight. By a tour guide na kami nag-book ng food dito dahil sobrang mahal ang pagkain nila dito. At less hassle na din para sa ibang bitbitin. May mga toilet and shower naman sila dito kaya makakapagbanlaw ka at anytime. Ito lang meron. At exactly 12 PM, dumating na yung bangka namin to start the island hopping. Hindi na kami babalik sa Anawangin Island because this tour will continue to the rest of the island until we return back to the Pandakit shoreside. The travel time to Capones Island takes 35 to 45 minutes and from Capones Island to the Camara Island takes only 15 minutes. So nandito na kami sa Capones Island, the second island na i-visit namin. So ito yung island sa likod ko. Grabe, ang ganda dito. Grabing mga island dito, parang hindi mo akalaing nag-e-exist. So ang tawag sa island na to ay Capones Island. So meron lang kaming 30 minutes dito para magstay at yung mga bangka is lumalayo sa shore kasi nga ang lakas ng hangin at ang lakas din ng waves. Pero ang ganda dito, grabe, sobra. Tingnan nyo, yung coastline. Yung sun dito medyo light compare sa Inawangin. Kasi sa Inawangin parang, ang tawag doon, dark gray. Dito may pagka whiteish, halong gray at saka white. Yung sun.
So nag-aantay na kami ng bangka. Hindi na kami naligo kasi 30 minutes lang kami dito. So inaantay namin bumalik yung bangka at sasampan na kami at pupunta na kami sa last island. Camara Island ata yung last. Hindi nga ako sure kung Capones to o Camara. Ano bang island to? Yun lang, malakas lang yung alon. Napaka-white. Yeah, yun yung bangka namin. Papunta na siya dito. At dumating na nga yung bangka namin. Ang last na pupuntahan namin ay ang Camara Island. Compare sa Capones Island, ang island na to ay mabato at dito na kami nagstay the rest of the remaining time we have. Isa may passageway doon. Grabe, ito puro mabato. Ilang oras daw tayo dito? Tapos tingnan mo yung rocks, oh. Grabe. Ganda. May daanan dun, oh. Sorry po. Sorry. Wow. Grabe dito mabato. Sobrang mabato dito ngayon. Ang daming bato pero yung buhangin napakapino at ang ganda ng mga rock formation dito. Parang mga nalaglag sa bundok. Wow, ang ganda. Yeah. Yep. Parang ito yung pinaka-paborito ko sa lahat kasi parang ang daming hidden something. At ang ganda, tapos malilim pa, sobrang lilim. Looks like something scratcher. See? Parang hugis isda. Ayan o, parang hugis isda. Ayan, parang hugis isda. Parang siyang naiitip na isda doon. Ang kulit. Para sa sumisigaw. Yeah. Grabe, ang ganda dito. Itong pinaka-paborito ko sa lahat. Grabe, ang ganda dito.
sabaw nito. Hindi, tingin ka lang sa ilalim. 1, 2, 3. Go. Oh, ano sasabihin mo? Natapos na yung aming tour. Nakakulog din ko. So that's it for this journey. Sobrang nag-enjoy kami for this trip. Bumalik na kami sa Daungan para magpahinga at mag-travel pa uwi ng Manila. Sobrang saya ng experience dito at lahat mag-e-enjoy. Yan pala pinunta natin, 1 and 2. So, if you find something interesting on my video, please give me a like. If you don't, maybe on my future vlog. So this is Angelo signing off. Bye-bye! Wait, paano pala kami nakapunta dito? Nag-book lang kami via day tour kay Lakwaserong, Puyat, Saan Tayo Travel Adventure. At yan yung pangalan ng taong nakausap ko sa TikTok app at doon na din kami nag-usap. Sambales day tour nga pala ito at 3 island ang pupuntahan for only 1,600 pesos. Ang inclusion nito ay van transfer from Manila, Sambales, then Manila. At ang pick-up point ay MOA, Mandaluyong, Cubao, Pampanga, at sa area mismo ng Pandakit. Ikaw na lang mamimili kung saan ka malapit. 3 island tour ang pupuntahan, Anawangin, Capones, at Camara Island. At kasama na dyan ang boat transfer at environmental fee. Hindi kasama sa 1,600 pesos ang food, pero pwede magpa-reserve ng Boodle Fight para di mo na iisipin ang pagkain for only 250 pesos. Mura na to kaysa dun ka sa island bibili dahil sobrang mahal ang pagkain dun. Hindi kasama sa 1,600 pesos ang entrance fee sa Anawangin campsite. May bayad ng 1,000 pesos sa cottage, good for 13 pesos at dahil 13 kami, divided siya into 77 pesos at entrance fee na 100 pesos. At exclusion din lahat ng water activities, sariling bayad po. In all, ang lahat ng nagastos ko per person ay 1,600 pesos package tour, 100 pesos sa entrance fee, 77 pesos sa cottage fee, at 150 pesos sa bridge santuario. At ang total ko ay 1,927 per person. Sulit na yan at money-wise na. Kaya kung gusto nyo masubukan to, try to book sa Saan Tayo Travel Adventure page o TikTok Lakwaserong Puyat. So yun lang, bye-bye!